Ano ang top 10 business ideas para sa small capital? Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po muli ang inyong abang lingkod, Darlene Achon. Our channel is all about top 10 that discuss everything. And every topic, syempre, there is a lesson. And that lesson is you can apply based on your life and also you can share with your friends, families, relatives, and etc. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para always ma-notify ka sa mga bago ko pang i-upload na mga videos. Pa-support na rin po ng aking new YouTube channel na nasa description below ang link. Maraming salamat po sa inyong lahat in advance. Now, no further ado, let us start. Ano ang top 10 business ideas para sa small capital? Ang mga negosyong maaaring pasukan na may maliit na puhunan ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon, kasanayan at interes ng tao. Narito ang ilan sa mga ideya para sa maliit na puhunan o small capital. Una, ang online selling. Pagbibenta ng mga produktong handmade o crafts. Pagbibenta ng mga pre-love items o second-hand goods. Shipping. Ito yung pagbebenta ng produkto na hindi kinakailangan magkaroon ng sariling stock. At ang pangalawa, ang paggawa o pagbebenta ng mga street foods. Street foods katulad ng mga fishball, kikiam, o anything na nakikita nyo sa kalsada o sa lansangan. Pangatlo ay ang house cleaning services. House cleaning services, ito yung pag-o-offer mo na kung saan pwede kang maglinis ng bahay, maglinis ng bakuran, mag-garden o anything na related sa house cleaning services. Ang apat ay ang freelancer. Kung ikaw isang freelancer, maaari kang mag-offer ng ano bang alam mo na skills tulad ng editing, copywriting, web design, virtual assistants, and iba pa. Nagbebenta ng mga homemade na kakanin o baked goods. Maaari kang magbenta ng mga ano bang kakanin o pagkain ang kaya mong lutuin para sa mga taong naghahanap ng mga kakanin. Pwede mong i-offer ano yung best foods o yung delicacies na maaari mo gawin at alam mo siyempre gawin ito. Next po ay ang online tutorials. Dito naman ay para sa academic subjects. Marunong kang magturo ng music o instrument o pwede rin yung mga health and wellness coaching. Kung ano man ang inyong skills na pwede mong i-online tutor, ay pwede mong i-offer ito sa mga taong naghahanap ng ganitong mga serbisyo. Next ay ang pagbebenta ng mga customized. Halimbawa nito, t-shirt, mug, at iba pa na pwede mo i-customize, keychain o iba pa na maaaring related sa mga customization ng mga products. Paggawa ng mga mobile car wash o yung tinatawag na car wash o paglilinis ng mga bike, motor, car, at iba pa. Personal care services, the last one, ito yung pag-offer mo ng halimbawa, marunong ka ng manicure, pedicure, mga personal grooming services na mag-alo ka ng home service, massage, iba pa na kaya mong i-offer sa client na naghahanap ng mga personal care services. Bago mo simulan ng anumang negosyo, mahalaga na suriin ang demand sa inyong lupa na pamilihan, gawin ang tamang market research at magkaroon ng maayos na plano sa negosyo.